mga packages, tsaka ng income na pwede natin kitain. Dati kasi yung income namin, maliit lang yung range eh. Ngayon, meron na tayong wide range na pwedeng pagpilian. Depende sa mga kausap natin. Kung ano man yan, estudyante, o kaya nagtatrabaho dito sa Pinas, o kaya OFW dyan sa Korea, o kaya talagang naghahanap talaga ng mapag-i-investan. Kasi marami tayong makakilala, di ba? Matagal na nagtatrabaho, pero wala pa silang business, wala pa silang negosyo na naipupundar. O kaya yung iba naman willing talaga mag-business kaso walang milyon na puhunan eh. Syempre, di naman lahat nakaipon ng milyon, hindi naman lahat may milyon para ipang business. Ito na yung chance natin na wala man tayong multi-million peso na puhunan, pero kaya natin ang multi-million peso business na meron tayo dito sa Lux White. Ang maganda nun, subok na yung product, subok yung company, subok yung owners, kahit saan ka tumingin eh. Yung company and yung owners, wala ka na masasabi kasi very credible, multi-awarded, and most trusted. Yung products natin, sobrang sikat. Tsaka marami talagang user, hindi lang sikat, effective. Kasi hanggang ngayon, simula dati, ito kaya ko mag-testify sa inyo, hindi lang si Juver, pati ako, kaya ko mag-testify sa inyo na yung Lux White, yung old Lux White natin, number one effective talaga yon sa buong Pilipinas, sa buong mundo, kahit saan mo i-compare. Yung old Lux White to ha, yung luma na Lux White, doon pa lang pwede na ipagyabang. Ang nakakagulat, after 15 years, kinompare namin yung old Lux White sa lahat ng glutathione dito sa Pilipinas, wala pa ring tatapat. Hanggang ngayon, imagine mo yun. Grabe, grabe. Sa content, sa pagka-effective, 'di ba? Sa pagiging effective niya tsaka sa content niya, walang tatalo talaga. Maraming mga sumisikat ngayon, sumikat hindi dahil sa content at tsaka sa effectiveness. Sumisikat kasi mura. 'Di ba? Hindi naman yun yung market natin, yung mga naghahanap ng mura, no. Ang market natin yung naghahanap ng effective. Kaya dun pa lang, sa old Lux White natin, okay na, panalo na, sure win. Pwede mo na i-business. Lalo pa yung new, Tama. yung Lux White Ultima, ay wala na. Kaya lagi namin sinasabi, wala na. Hindi mo pwedeng ma-compare yung Lux White Ultima sa ibang glutathione. Kaya doon tayo maging proud. Kasi hindi siya kaya i-compare kasi unfair. Unfair i-compare. Para kang nagko-compare ng NBA player sa taga-barangay nyo, naglalaro ng basketball. Lugi. 'Di ba? Pareho basketball pero lugi. Lugi naman. Kinompare mo sa NBA, all-star, superstar, lugi. Hindi pwede ma-compare 'yan kahit sabihin mo pareho naglalaro. Ganun din yung sa atin. Yung gluta natin, wala ka nang masasabi talaga lalo na yung ultima. Actually meron eh. Meron pala nasasabi, isa lang. Ang nasabi lang sa atin, ano lang, alam nyo ano? Ano yan? Mahal. Oo. Yun lang yung nasasabi, mahal. Pero, kaya lang naman nagiging mahal, kasi, binibili mo ng SRP, kaya mahal. Sino ba kasi nagsabing bumili ka ng SRP? Kaya nga tayo may package. Di Tama. ba? Kaya nga may package. Yun yung ano natin, selling point. Siyempre, para kumbaga sa ano yan sa mall, sa grocery, di ka bibili nung tingi-tingi. Akala mo, pag tingi-tingi binibili mo, nakakatipid ka. I-compare mo yung sachet na binibili mo dun sa bote na ang laki ng ilalabas mo kasi bote yung binili mo eh. Akala mo nakatipid ka sa sachet. Kasi konti lang nilabas mong pera eh. Maliit lang yung binili mo, sachet lang eh. Pero hindi mo alam kung i-compute mo yung laman, tipid pa rin yung bote. Bibili ka nga lang ng bote. Walang pinagkaiba sa wholesale tsaka retail, di ba? Gusto mo makatipid, bili mo ng wholesale. 'Di ba? Pero maramihan, 'di ba? Isang bag, isang sako, 'di ba? Isang pack, isang kahon, 'yan ang bibilin mo. Sobra-sobra nga lang 'yan. Pero diyan ka makatipid lalo na kung gagamitin mo.
Yun naman yung concept ng business natin. Kaya sobrang effective niya, maganda yung product, tapos nakaka-proud talaga na hindi lang gamitin, nakaka-proud na ibenta, nakaka-proud na gawing business. Kaya yung mga nagsasabi ng mahal, syempre, binibili mo ng SRP eh. Syempre, kaya nga ino-offer natin yung package. Bumili ka ng package, ang maganda nga sinishare na natin eh. Biruin mo kung madamot lang tayo, hindi ko na i-share, bebentahan na lang kita kasi kikita ako. Mas malaki yung tubo kung ESRP ko. Tama. Kung kita-kita lang pag-uusapan, kung pera-pera lang. Pero gusto ko nga i-share. I-share yung business ko sa iyo. I-share yung discount, lifetime discount, 50% off. I-share yung income. I-share yung negosyo. So doon pa lang, nakukuha ko na yung loob ng tao. Nakukuha na natin yung loob ng tao kasi we are being transparent. Yung mga tumatawad, sasabihin, syempre, bebentahan mo ng SRP, tatawad, wala ba discount dyan? Walang discount, pero gusto mo ng discount, ibibigay ko na sa'yo yung discount ko. Bumili ka lang ng package. Bumili ka lang ng package. Package bibilin, yung discount ko, discount mo na rin. Yung income ko, income mo na rin. Yes, sir. Magkano yung kinikita ko, yun din ang pwede mo kitain. Magkano income potential ko, yun din yung sa'yo. Kaya doon mo masasabi talagang ang ganda ng concept ng business natin. Kaya doon, wala ka na masasabi. Biruin mo, ang ganda ng negosyo mo, ang ganda ng produkto mo, lahat tatagal talaga to long term. Lalo na sa atin, syempre, mga kababayan natin sa OFW. Ako kasi alam nyo guys, magkatrabaho din dapat ako sa ibang bansa. Registered nurse ako from FEU. Magigibang bansa dapat ako, nag-apply ako ng visa ng US at saka UK visa. Isa lang din ako sa tulad nyo, talagang nagpaplano dati, nangangarap na kumita ng malaki. Alam naman natin pare-pareho, kung sa Pilipinas lang tayo magstay, malabo na kumita tayo ng malaki. Kumbaga mahirap, kaya naman. Pero mahirap. Mahirap kumita ng malaki. Mahirap yung usapang pag-asenso, usapang ganda ng buhay. Nawala yung signal. Nag-lunch sa inyo, guys. Bro Erwin, unmute ka. Nawala siya. May hinahingan. Yan, Aps, nawala yung ano mo, Aps, nawala. Ayan, yan. Nawawala signal ko. Ayan, okay na? Okay, Aps. Oo, yan. Matawag dito. Kung dito tayo sa Pilipinas, 'di ba, maliit ang income eh. Kaya marami sa atin talaga na nagpaplano na magpunta ng ibang bansa, mag-seaman, mag-OFW. Ako rin, yun din talaga yung plano ko. Kaya ako nag-nurse. Yes. Kahit na pinakaayaw kong subject science. Talagang nag-nursing talaga ako kasi naging in demand ang nurse noon. Hindi ko alam kung naabutan niyo yon, pero kahit ano, kasi practical ako eh. Kahit anong trabaho papasukin ko, kahit anong course tsatsagain ko, kahit gaano kahirap gagawin ko, basta kikita ng pera. Kung ano man yan gagawin ko. Basta kikita ng pera. Naging nursing yung in demand, nag-nursing ako noon. Yes, sir. Buti na lang, na-invite lang ako dito sa Lux White. Nag-business tayo dito sa Lux White. Nag-invite sa akin, tropa ko ng high school, si Richardson. Kung kilala nyo si Richardson, kagrupo din natin yon. Yes, Isa sa mga mentors natin, ka-team natin. Mga batchmate ko yan ng high school. Magtotropa kami, puro lang kami kalokohan, kabulastugan. Syempre, nung high school tayo, may mga tropa tayo na puro saya na lang, di ba? Wala nang pasa-pasa, saya-saya lang talaga. Yun kami, yung mga tropa namin. Kaya hindi agad-agad ako naniniwala na may business siyang maganda na ino-offer eh. Alam ko lang, puro kalokohan lang yan eh. Pero nung na-orient na ako, nakita ko yung presentation natin, yung business, yung marketing plan, lalo na yun yung kinompute kasi dati may feasibility study, kino-compute yun. Ngayon pwede nyo pag-usapan sa mga meeting nyo na lang Yes, kasi sir. wala na sa presentation yun eh. Pero kino-compute kasi namin, ano pwede mangyari sa'yo pag kunwari, dalawa lang na-refer mo, tapos tida dalawa, o kaya apat, o kaya anim. Kunwari, 5 lang, ganun. Ilan lang yung mare-refer mo, tapos ano mangyayari after 6 months? Ano mangyayari after 1 year, after 2 years? Nung kinompute namin, grabe, talagang malaki yung pwedeng kita
ayun, umaabot ng milyon. Doon ako na nainganyo na what if gawin ko to? Tapos yung maximum income potential, 600,000 monthly, ba't di ko i-try? 'Di ba? Eh dito sa Pinas, dito sa atin para kumita ka ng 600,000 dapat franchise ka ng mga milyon na business. Yes po, Kaya Ops. mo kumita ng ganyan, kalahating milyon to 1 million a month ang income mo. Pero ang nilabas mo naman, mga 20 million, 10 million, 50 million. Wala lang na kung gano'ng million-million, di ba? Wala Oo. naman tayong mga ganyan eh. Pero, dahil sa business na meron tayo, yun yung naging advantage natin. Lahat ngayon tayo nabigyan ng chance na kumita ng malaking pera. Ito malupit, nang hindi iniiwan yung trabaho natin. Nag-start kasi ako, alam nyo, nag-start ako dito sa Lux White business natin. Part-time lang. Nagatrabaho ako sa Ortigas, call center agent ako noon. Kasi syempre, nag-aantay lang ako ng visa ko papuntang ibang bansa. Yes. Nag-call center muna ako. Tapos, ginawa ko yung business part-time lang. Kasi paunti-unti yung kumita. Nung kumita na ako ng malaki, doon ngayon ako nag-full-time. Walang pinagkaiba sa ginagawa ni Juver, ganun din, di ba? Yes po. Pina-part-time niya yung business, pero may full-time job siya. Imagine mo kung si Juver nga ang dami na nabili niya, nag-million na, nagka-kotse, nagka-sports car, nakapagpatayo ng bahay, di ba? Marami na eh. Pero, ang malupit nun, may sahod ka na, may business ka pa. Di Yes po. ba? Na wala kang boss, wala kang amo, wala kang time in, time out, walang pressure, at may long-term ka na business. Di ba? Walang pinagkaiba sa insurance. Siguro naman, guys, naging open na kayo sa insurance. Yes Ang po. insurance, syempre, di ba, darating ang time, magagamit mo yan long term, magamit mo sa future, ano man ang mangyari, accident, or ano man mangyari, emergency, secured ka or yung family mo, lalo na pag may mga pamilyado na tayo. Ako kasi, may anak na rin ako. Ah, 3 years old na yung anak ko, baby girl ko. This year, magpo-4 na siya. Iniisip ko, syempre, mahalang mahalang gatas, mahalang diapers. Ngayon, mag-aaral na, mahal din ang tuition, di ba? Mahirap ang buhay kung, di ba, magtitiis lang tayo sa minimum na income. Kaya dito tayo nagkakaroon ng chance na kaya natin kumita ng malaki. At sa laki ng income natin, dun ngayon tayo pwedeng magpatayo pa ng more sources of income. Yes po. Pwede pa tayo mag-invest sa mga ibang businesses, 'di ba? May sarili tayong pera, tsaka may savings tayo. Kasi alam nyo, ako naisip ko kung mag-a-abroad ako, hindi ko rin naman nakikita sarili ko na habang buhay magkatrabaho eh. Tama. Siyempre, lahat naman tayo practical, yes. Yes po, yes. Kahit kasi ako believe ako sa mga OFW, saludo ko sa inyong lahat kasi ako naniniwala ang OFW, kumbaga maraming sakripisyo yan eh. Wala na, nawala. Wala. Sayang. Bigla Nawala na. Nasa labas kasi siya guys ngayon si Apps eh. Kaya, pero syempre, ayun niya tayong maghintay ng sobrang kaya talagang kahit nasa kotse pa, tumawag na. Grabe yung mga sharing. Kailan tayo guys? Ano ka bro? Unmute ka bro. Para narinig ka ni Apps. Dito na ako ulit. Yan Apps, sorry. Ayan, nandiyan na Apps. Oo, alam ko na kung bakit ako nawawala. Kumukunik pala ako sa wifi. Oo, kaya mas humihina lalo. Mas okay na data. Okay na to. Yan, nakita ko na. Doon ka na wala sa sacrifice Apps. Oo, sacrifice. Sinasabi ko is believe ako sa mga OFW. Kasi syempre, bukod sa akin na plano ko rin sana mag-OFW, marami akong mga members. Libo ang members natin. Para sa mga hindi nakakaalam pala, meron akong 200 plus na millionaires under ko. Grabe. Pale, hindi lang ako yung nag-million, pati member ko left and right, nag-million na rin. Yung mga members ko sa left, mga nag-million, milyonaryo na,
Tapos yung mga members ko sa right, mga milyonaryo na rin, pati yung mga milyonaryo under ko, may mga milyonaryo na rin sila Yes po. under nila. Kaya yun yung maganda, merong magandang sistema na meron tayo. Walang swerte. Kasi baka inisip nyo, baka swerte-swertihan lang yan, o kaya anong sikreto para maging successful. Actually, walang sikreto, walang swerte. Ano lang yan? May sistema. Tama. May sistema. Walang pinagkaiba sa school, sa trabaho. Diba? Basta mag-aral ka, gagraduate ka, magkakadiploma ka eh. Sa trabaho, kahit wala kang alam, di ba? Basta pumasok ka, makinig ka sa supervisor mo, tuturuan ka naman yan. Di ba? Lahat naman tayo, nung pumasok tayo sa trabaho, wala ka namang alam sa trabaho mo eh. Wala Tama. ka namang idea eh. Kung paano gagawin, paano sisimulan. Ano baon mo? Lakas ng loob, yun lang. Lakas ng loob. At saka yung rason mo kung bakit ka nandyan, yung gusto mo, syempre, family, future mo, sarili mo, gusto mong magkaroon ng sariling pera o kaya matulungan yung family mo dito sa Pinas. Yun lang baon natin eh. Pero ang point ko dyan, lahat naman ng bagay na pag-aaralan. Kaya kahit ano pa yan, willing akong gawin, willing akong pasukin. Kasi ako naniniwala lahat ng bagay na pag-aaralan, kahit ano pa, na pag-aaralan yan. Ang sa akin lang, kung kikita at kikita lang din ng pera, doon ako sa kitaan na pinakamalaking pwede ko yung kitain. Saan ako pwedeng kumita ng pinakamalaki sa malinis, sa marangal, sa legal na paraan na wala akong tatapakang tao tsaka di ako gagawa ng masama. Kasi ganun din eh. Sabihin natin, nakakapagod. Eh bakit sa trabaho, hindi ba nakakapagod? Nakakapagod din naman eh. Diba? Sa'yo, nakaka-stress. Ganun din sa trabaho, nasa stress ka rin eh. Diba? Sabihin natin, kasi dito, pag nag-business ako, tapos nag-aalok, nag-i-invite ka, nare-reject ka. Ganun din naman, nare-reject din naman tayo sa trabaho. Diba? Nare-reject din tayo ng mga manager natin, ng mga boss natin. Ang masakit, nare-reject pa tayo sa sarap ng buhay. Diba? Yun naman yung ayoko. Gumaga same din eh. Tapos ako pa, bukod doon, mag-e-effort, magbibigay ako ng time, ng effort, ng sacrifice. Tanong ko sa sarili ko, sa magkanong halaga? Ano kapalit? Kasi kung maliit lang din, wag na. Exactly. Diba? Ako naniniwala, ganun din kayo mag-isip, pareho tayo, doon tayo nagkapareho. Kasi ang OFW, kung kaya mong magtiis sa maliit, sana di ka na nag-OFW. Diba? Diba di Tama. ka nalalabas ng bansa, titiis lang para sa maliit. Hindi, magtiis na tayo dito, sama-sama tayo, maliliit lang income, okay lang. Pero hindi, ayaw nga natin magtiis sa maliit eh. Gusto nga natin magtiis, kung magtitiis lang din, doon na sa pinakamalaki. Kaya Tama. tayo nagigibang bansa. Kaya rin ako nagplano mga ibang bansa. Kaya, nung nakita ko to, pwede naman pala eh. Okay naman pala, kaya naman pala. Eto pa, sabi ko nga kanina, hindi ko nakikita yung sarili ko na habang buhay magwo-work. Darating yung time, siguro, alam mo, ini-imagine ko dati mga 10 years. 10 years, 15 years, or 20 years. Darating yung time, magbi-business din ako. Yes po. Kasi syempre, tatanungin mo sarili mo, hanggang kailan tayo magkatrabaho? Di naman pwedeng habang buhay. Diba? Mag-asakripisyo tayo, di naman pwede habang buhay. Tama. Una, magulang natin, tumatanda, habang nandyan pa sila, syempre, ma-enjoy natin. Ayaw mo naman antayin tumanda, magkasakit, di ba? Bago ka magising. Syempre, parents natin, habang nandyan pa, ma-enjoy natin. Yes po. Pangalawa, kung may sarili na tayong family, gusto mo naman makasama, hanggang kailan naman tayo magtitiis. Kung pag may sarili ka ng family, o may anak ka na, may asawa, tapos hindi mo makasama, mahirap naman kung habang buhay, ganun. Hindi naman pwedeng 10 years, 15 years, di ba? Siguro, pinakamatagal na 5 years. Pwede. Pero, grabe, pag 10 years, 20 years, hindi ko nakita sarili ko sa ganun. Sabi ko, darating yung time, talagang tayo, magbi-business. Kaya naisip ko, kung in the future, dun din ang punta ko, magbi-business ako, why not start today? Ngayon pa lang, inegosyo ko na. Exactly. Ngayon pa lang, business na. Eto ngayon,
Yan ang isa sa pinakamagandang lesson na binigay sa atin ng pandemic. Di ba, syempre, lahat tayo nakaranas ng pandemic. Hindi ko alam kung nasa kayo ng pandemic, kung nasa Korea kayo, nasa Pinas kayo noon. O, magkakaiba siguro tayo. Di ba? Pero isa sa mga tinuro sa atin ng pandemic, bukod sa syempre, pangalagaan mo yung katawan mo, pero isa sa mga pinaka tinuro sa atin yan is, syempre, una, dapat may savings ka, may emergency fund ka, pero isa sa mga tinuro sa atin yung hindi ka pwedeng nakasandal sa single source of income lang. Kailangan talaga may racket ka, may sideline ka, or may business ka. Doon maraming umasenso na kahit na maraming nag-struggle nung pandemic, marami ring umasenso kasi doon sila nagsimula mag-business. Doon marami naging open sa business. Online selling, buying and selling, 'di ba? Yung iba, ngayon uso na syempre TikTok, Shopee, Lazada. Tama. Talagang nag-o-online business na sila. Nagla-live selling, yan ang uso ngayon eh. Live selling dati, ayaw natin yung nagbebenta. Ngayon, wala ka na. Napag-iiwanan ka na pag di ka nagbebenta. Exactly. So pag wala ka binebenta, kasi ba lahat tayo nag-add to cart. Sakto, ano ngayon? 6-6. No, Di ba? promo. Lahat tayo nag-add to cart. Lahat tayo nag-check out. Pero syempre, ba't di mo ba naisip, darating yung time, ba't hindi naman tayo yung nagbebenta din? Eh, binibenta rin tayo. Ano yun? Oh. Yun yung naisip ko eh. Ano yun? Eh, mag-iisip pa ba ako? Eh, ito, meron na akong ano eh. Meron na akong business sa Lux White eh. May in-demand na product. Marami naghahanap. Pagpo-post ka lang, magma-my day ka lang. Ewan ko lang kung paano yung technique dyan. Marketplace ba? O nagpo-post kayo sa groups? O kaya nagpo-post kayo sa wall? O kaya nagpi-PM, nagma-my day? Kung ano man yun. So imagine mo, kung gagawin mo lang yun, may business ka nang umaandar na. Sabihin natin, lalo ngayon, makabenta ka lang ng isang executive package. O magkano na agad? 5,000 referral. Grabe naman yun. Dati di namin nararanas yun. 5,000 referral, 5,000 sales match. Ibig sabihin, nakabenta ka lang ng isa, naka-refer ka lang ng isang package, 10,000 agad. Dalawa package mo, 15,000 agad. Kaya sabi ko, grabe naman yun. 5,000, 5,000, tapos magmamatch pa, 5,000 pa ulit. Yun, executive pa lang yun. Eh, paano kung corporate package mabenta mo? 10,000, 10,000 yun. 10,000 referral, 10,000 match. Eh, paano yung pinakamataas natin na package? Prosperity Plus. Diba, alam nyo ba magkano ang doon referral? 30,000 pesos. 30,000 referral, makabenta ka lang ng isang package, maka-refer ka lang ng isa. May 30,000 kang referral, may 15,000 kang sales match. Magkano yun? 45 agad. Alam nyo, kahit tanong nyo si Juver. Si Juver nag-million na, nagka-kotse na, nagka-sports car na. Hindi namin dinanas yung ganong kalaking income dati. Yung isang package pa lang. Pero syempre, kumita na kami. Maraming beses na yan, kumita na sigurado ko. Maraming beses na yan, kumita si Jover ng 50,000, 40,000. Pero, madami kaming package na binibenta noon. Dami Hindi nun. ka. Di ba? Yung platinum yun. Di ba? Ang dami mong kausap noon. Tama. Ang daming kailangan kausapin. Ngayon, biruin mo, makakuha ka lang ng magandang market. Syempre, una, pagpapraktisan mo muna yung iba. Para matuto ka muna. Practice ka muna. Pero pag magaling ka na, yan, kaya mo nang mag-close ng deal ng executive package or prosperity package. Diyan ngayon papasok mas malaking income. Kaya alam nyo tutuusin, yung iba naiinggit sa amin kasi nauna raw kami. Pero alam nyo, mas nakakainggit nga kayo ngayon. Yun, grabe. Mas maganda ngayon. Kasi mas mabilis yung kaya nyong kitain. Mas mabilis, mas malaki. Yung kinita namin, kaya nyong kitain mas mabilis. Sample kami, kung kumita kami 1 year, 2 years, kumita kami ng 1 million, kaya mong kitain yun, wala pang 1 year, 8 months, 10 months, ganun. Bilis, grabe. Kaya.
Ganon kaganda yung potential ng business natin. And subok na yan ha, hindi na yan yung trial and error lang. Kasi nagawa na nga dati, ngayon pa kaya? Tama. Dati wala ngang ganito eh. Alam nyo ba dati nagmi-meeting kami niya nila Juver. Talagang pupunta pa sila dito Manila, para Paps. mag-meeting kami. Nagkakabab kami dito. Di ba? Yung Tapos ako, ano, bumibisita rin kami kebab. dyan. Di ba minsan bumibisita kami Kasi dyan. Aps, ilang Testila kami beses, mga, nakwento ko nga Aps, apat, limang beses na rin nata Aps eh. oo, 3 Bukod pa days, yung stay mga kami tours. dyan, 4 days. O tapos, food trip kami dun sa Myeongdong. Kasal, Di ba? ganun. Tapos, coffee Good. shop kami, coffee shop. Tapos Tapos may good orders. meeting. Oo. Mangyayari ulit yan Tapos, Aps kapag ano dito. di ba? Ganun Sa amin. eh. Kumbaga, dati, yun lang yung way namin. Eh ngayon, kaya na natin mag-meeting ng regular ganito. Pwede Tama. tayong mag-Facebook meeting, pwede tayong mag-Zoom meeting, kahit weekly eh. Depende naman sa inyo yan. Weekly, every other week, every month. Sabihan nyo lang ako, pwede ako niyan. Yes Aps, yes Aps. Ah, ito na yung chance natin na matulungan namin kayo, masuportahan namin kayo, maturuan namin kayo, tsaka di kayo mahiya na Tama. meron kayo kagrupo dito. Guys, business partners tayo ha. Di nyo kami boss, di nyo kami amo. Diba? Pare-pareho lang tayo. Tama. Pare-pareho lang. Pantay-pantay lang. Siguro, ano lang, para formal, nagtatawagan lang tayo ng sir. Ganon, nagtatawagan tayo ng sir, ganyan, sir and ma'am. Para lang yun formal kapag kasama natin yung mga invite nyo. Pag may mga guest kayo, pag may mga invite kayo, pepresenta natin. Siyempre, para respetuhin naman kami. Hindi naman pwedeng magbumuka tayong tropahan lang. Tropa lang tayo pag tayo-tayo lang. Tama. Pero, kapag kaharap na natin yung mga invite, syempre, medyo formal tayo kasi big time business yung ano eh, pinag-uusapan natin eh, di ba? Multi-million peso business to. Yes po. Hindi lang siya mukhang ano, multi-million peso business kasi wala ka namang sariling building eh, pero yun nga yung advantage eh. 'Di ba? Yung front row, yung Lux White mismo may sariling building pero tayo hindi natin kailangan ng pwesto. Kaya Tama. nga nakaka-survive tayo sa international eh. Kahit mga seaman, kahit mga OFW, yung iba nga, 'di ba, mga kasambahay sa ibang bansa nakakapag-business pa rin sa atin kasi nga may Zoom eh. Umaattend na sila ng Zoom. Meron kaming online presentation, pinapasok lang namin diyan, makikinig lang. Tapos kami rin yung nag-o-orient. Wala kang ibang gagawin. Papa-attenin mo lang, sesendan mo lang ng link, papasok lang siya doon, magustuhan niya yung ano business, edi meron ka ng bagong business partner. Eh sa inyo, ipwera pa yung mga meet up, syempre. Iba pa rin yung dating pag face-to-face meeting, on-site, meron kayong face-to-face presentation. Iba pa rin yun. Iba pa rin talaga yung dating. Eh lalo pag nakausap nito ni Jover, kaya nga kayo, sigurado alam nyo kung gaano siya kagaling eh. Makausap niya lang. Sure yan, imagine mo. Kahit gaano pa yan ka-close-minded, kahit gaano pa yan ka-negative, mas marami kaming negative na nakausap. Mas marami kaming ano, naranasan namin, na-meet na namin, mas negative pa doon. 'Di ba? Mas sarado pa utak doon. True. Ako, ilang beses ako na no, walk outan, ilang beses ako nakat, 'di ba nagpe-present ako, kinakat ako sa gitna. Biruin mo, kinakat ka. Ilang beses ako na-walk outan ako habang pinipresentan, umalis na lang bigla. 'Di ba? May napepresentan ako, sinasagot-sagot ako habang nagpe-present ako, sinasagot-sagot ako. May napresenta rin ako, tinatawanan ako. Biruin mo, nagsimula pa lang ako, tinatawanan ako. Masabi, kalokohan lang daw pinipresent ko, ganyan-ganyan. Kaya nung mga time na yun, syempre, bago pa lang ako, wala pa ako alam eh. Pero, laban lang, tuloy lang. Ma- Nung nag-start na ako tsumeke, ay grabe, pag may negative ako nakakausap, gigil na gigil ako. Gusto ko matapos yung presentation para sa dulo, masampal ko sa kanya yung cheque ko. Gigil na gigil ako nung dati kasi sabi ko, grabe to, grabe siya. Parang nang mamaliit doon kasi nakakagigil eh. Alam niyo, isa yan sa mga tip ko sa inyo. Marami talagang taong magne-negative sa atin. Marami talagang kokontra. Maraming aayaw. Okay? Masakit pa, may nang aaway. Aawayin ka talaga. Pero, sa buhay, hindi ka naman pwedeng lalamya-lamya eh. Parang tayo, OFW. May OFW bang lalamya-lamya?
Wala. Wala. Kasi kung lalamya-lamya yan, umuwi na yan. Di ba? Tama. May malamya bang OFW? Wala. Lahat yan matibay. Ma. Di ba? Babae o lalaki, lahat yan tigasin. Talagang yung matibay talaga loob niyan. Kasi grabe pinagdadaanan yan. Imaginein mo, bakit pag OFW ba, immune sa problema? Syempre hindi. Di ba? May problema rin yan. Ibig sabihin, may personal kang problema, bukod pa yung may stress ka pa sa trabaho, malamang baka mamaya may family problem pa o kung ano pang finances o health, kung ano man iniisip natin parents o yung pamilya mo dito, kung ano man yung pinagdadaanan mo, imagine mo, dala-dala mo yun. Tama. Ganon tayo dapat nagpapakalakas, nagpapakatibay. Syempre. Kaya marami talaga, alam ko maraming pinagdadaanan yan. Kaya nung ako, sabi ko, kung ako gagawin ko tong business tapos marereject ka, maraming kumukontra, hindi ka pwedeng lalamya-lamya eh. Pero kung meron akong tip na may bibigay sa inyo, same. Same lang. Kung ano yung paano tayo nagpapakatibay sa trabaho natin, ganun lang din dito. Tama. Ang galing. Minsan may aayaw, may magre-reject sa'yo, tatawanan ka, mamaliitin ka. Ano maging reaction mo? Madadown ka, ganon. Bakit? Sa trabaho mo ba, ganon ka ba? Pag na-down ka, uwi ka na sa inyo? Hindi naman ganon eh. Di ba, pag na-down ka, laban lang. Tuloy lang. Lilipas din yan. Diba? Tama. Lilipas din yan eh. Minsan may problema, lilipas din yan. Minsan, nargabyado ka, lilipas din yan. Diba? Minsan meron, ilang beses tayong napagalitan sa kasalanang hindi natin ginawa. Diba? Pero lilipas din naman yan eh. Diba? Ganun din. Sabi ko, di ako pwede sumuko. Laban lang. Isa siguro, sa may share ko sa inyo, isa ko kasi, habang nare-reject ako, habang nininegative ako, habang minamaliit ako, the more ako nanggigigil. Tama. The more ko gusto patunayan na totoo. Kaya nakwento ko sa inyo, sa mga dati nagpe-present ako, tinatawanan ako, ay talaga. Imbis na ma-down ako, itigil ko yung presentation, ay hindi. Binibilisan ko lalo. Kasi sa dulo, dun ko papapakita yung cheque ko. Para mapatunayan ko lang sa kanya na mas malaki ang kinikita ko kesa sa iyo, boy. Di ba? Hindi ko pwede sabihin yun. Hindi ko pwede sabihin yun kasi mayabang eh. Pero sa isip ko lang. Huwag mo ko mamaliitin, boy. Di ba? Ganun eh. Ganun lang sa isip ko lang. Kasi syempre, hindi ka naman pwedeng lalamya. Yun nga sasabi ko. Hindi ka pwedeng lalamya-lamya. Hindi ka pwedeng mabilis ma-down. Sa buhay, kailangan palaban eh. Palaban. Wala. Hindi naman natin kalaban yung ibang tao. Ang kalaban natin, sarili. Sarili lang kalaban. Kaya kung may aayaw, edi umayaw siya. Okay lang. Lipat ako sa iba. Marami pa naman tao eh. Tama. Diba ayaw mo? Okay lang. Marami pa naman ako kakilala. Ayaw nung kaisa ko. Di, may katrabaho pa naman ako. May kamag-anak pa ako. May kapitbahay pa ako. May Facebook friends pa ako. Ang dami. Kahit nga ipartida mo na eh. Ipartida mo. Ang i-invitein mo lang Pinoy sa Korea, sa South Korea, yun lang. Doon pa lang, hindi ka na maubusan eh. Perhaps. Diyan lang diyan ka lang mag-invite, yung nandyan lang malapit sa inyo. Yung kaya nyong i-meet, doon pa lang, hindi ka na maubusan. Paano pa yung online? Paano pa yung mga taga-ibang bansa? Paano yung kamag-anak? Paano yung taga-Pinas? Paano yung mga high school, college friend, elementary friends? Sa dinami-dami ng kakilala natin, imposible naman. Grabe ka naman mag-isip kung iisipin mo agad, wala. Grabe. Meron yan, isa lang. Isa. Sa lahat. Ako makipagpustahan ako sa inyo. Sa lahat ng elementary friends mo, siguro naman may isa. Sa lahat, grabe ka. Grade 1 hanggang grade 6, wala ka man lang napasali, napa-orient kahit isa. Isa lang. Isa sa elementary, isa sa high school, isa sa college. Isa sa pinsan, father side. Isa sa pinsan, mother side. Pinsan kapatid, kung marami ka kapatid, isa lang.
May nanay, tatay ka, isa lang din doon. Isa lang nanay or tatay lang. Oh. Sa lahat ng ex mo, oh, Dami isa yan. lang din doon. Sa lahat ng nagawan mo ng kabutihan, siguro naman mabuting tao ka. Oh, sa lahat ng nagawan mo ng kabutihan or ito tekniko sa inyo, i-share ko sa inyo, dapat may bayad na to. Oh, yung mga nangutang sa iyo, oh, sa lahat ng nangutang sa iyo, oh, to partida. Alam mo yun, totoo Oo to. nga, no? Oo. Totoo to, ha? Brad, hindi kita sinisingil. Hindi kita sinisingil. Ang sinasabi ko, tingnan mo lang tong negosyo para may Oo. pagkakakitaan ka na din. Tsaka mo na ako bayaran. Tingnan mo lang. Pag magustuhan mo, tulungan kita. Oh. Pag hindi, okay lang. Hindi kita sinisingil. Oh. Utang na loob lang. Makinig ka lang. Utang na loob lang. Oh. Oh, di ba? Oh. Ito good news, guys. Ito good news. Ang kailangan lang naman natin, ma-orient eh. Pag na-orient na yan, tapos na yan kay Sir Juber nyo, tapos na yan. Sinasabi. Yes. Lalo na kung sa amin mo pa kausap, syempre, Tama, iba na. tama. Sir Tama. Juber, di ba? Pero syempre, pag ikaw mag-orient, delicate tayo dyan. Delikado tayo, baka wala ka pang bitaw. Di ba? Baka wala ka pang bitaw eh. Oh, mahirap na kasi bago ka pa lang. Sabi nyo, May pa lang kayo sumali, June, baka di ba, June pa lang, weeks ka pa lang eh. Yung iba nga sa inyo, baka May ka nag-join, edi 1 month ka na. Pero ginagawa mo yung business once a week lang. Yun O lang. wala ka pang 1 buwan yun, 4 na araw ka pa lang, boy. Di ba? Wala pa yun. Eh baka nga hindi 4 na araw eh. Baka simula nung nag-join ka, ngayon pala kayo nag-meeting. O, di ba? Hindi, hindi first day mo pa lang. First day mo pa lang. O, di ba? Kumbaga, ang point ko lang, hindi mo pwedeng husgahan yung sarili mo agad. Di ba? Sabihin, hindi ko nagagawa, hindi ako marunong, hindi ko kaya. Hindi ko pwedeng husgahan kasi day one mo eh. Saan ka nakakitang day one, huhusgahan agad? Walang ganun. Siyempre, bago ka pa lang eh, kinakapa mo pa, di mo pa alam. Diba? Ngayon pa lang tayo nag-meet. Diba? Hindi ko alam kung ilang beses tayo nag-meeting. Diba? Ikaw yan eh. Bago ka pa lang, syempre, bibigyan mo yung time, yung sarili mo na aralin. Yung pinasok mo. Aralin yung business. Basta importante, yung pinasok mo, marami nang napayaman to. Marami na nagmilyon dito. Marami na nagbago buhay dito. Isa lang ako sa mga natulungan. Sabi ko nga sa inyo, kahit wag na ako eh. Grupo ko na lang, 200 plus, almost 300 na. Yung millionaires under ko. Iba-iba yun. May service crew, may construction, may clown, may car wash boy, may nagtrabaho sa McDo, sa Jollibee, may mang inasal. Kompleto kami dito. May teacher, may nurse, may accountant. Kompleto. May fresh grad, may undergrad, may manginginom, may dating ang durugista eh, dating durugista. Oh, Totoo. bago buhay. Totoo. Gugulat na lang ako eh, kasi pag nagkikwentuhan kami, di ba anong ginagawa dati? Dati nagda-drugs, buti na lang nag-ano ako, nag-laxwite ako, dito nagbago buhay ko. Sabi ko, totoo. Oo, ganun daw talaga. Addict daw talaga sila dati. Wala talaga daw direksyon. Kung Grabe. kami manginginom lang, ay ba talaga, durugista talaga. Pero alam mo yun, nagbago buhay eh. Nagbago buhay. Kaya yun yung ano natin, lamang natin sa ganitong business. Kahit ano pa yung past mo, ano nakaraan mo, dito may chance ka magbago. Yes. May chance kang may mapatunayan sa sarili mo. Hindi lang basta kumita ng pera, hindi lang basta kumita. Kasi kung kikita lang, pwede naman tayo magtrabaho eh. Kaya natin kumita. Pero kung ikaw yung tulad namin na may gusto kang papatunayan, may gusto kang marating, may gusto kang maabot, may gusto kang future na makamit, ano matawag doon, makuha. Kung ikaw yon, pareho tayo, ay perfect ka dito sa business natin. Perfect. Magkakasundo tayo dito. Kasi ako, masabi ko sa inyo, ganoon ko na-meet si Jover. Nung first time ko yan na-meet, naramdaman ko na sa kanya agad na, ayo, palaban din to. Hindi to basta-basta kikita lang. Gusto niya rin talaga magandang buhay. Gusto niya para rin sa family niya. Gusto niya para sa sarili niya. Sarap ng buhay din talaga. Yun ang gusto natin eh. Lahat tayo eh.
Ay kung ikaw din, yung ka din, edi perfect. Hindi ka nagkamali sa pinasok mo. 'Di ba? Magkakasundo talaga tayo dito. Kaya yung pagpe-present, yung pag-close ng deal, lahat yan, pag meeting after meeting, lahat naman yan na pag-aaralan, wag kayong mag-alala, tuturuan namin kayo paunti-unti. Ang importante lang muna, ang priority lang muna namin sa inyo is kumita ka muna. Paano ka kikita? O doon muna tayo sa inviting. Invite ka lang muna. Kaya nabanggit ko sa inyo, isa-isain lang natin yan. Huwag mong husgahan kakilala mo kasi minsan hinuhusgahan mo eh. Porket negatibo mag-isip, hindi na agad sasali. Ay, maraming negatibo mag-isip sumali basta na-orient. Exactly. Basta na-orient, na-presentan. Ma-presentan, ma-orient, malaki chance yan. Isipin mo na lang ako. Ayoko na mga benta-benta dati. Ayoko na mga business-business dati. Pero ako, hindi lang ako basta nag-join, nag-active ako. Hindi lang ako basta nag-active speaker ako. Hindi lang ako basta speaker, ako pa trainer. O sa buong Pilipinas, umiikot ako, umaabot ako sa ibang bansa, sa mga branch natin, nakarating na ako dyan, Korea, nakapunta na ako Singapore, Dubai, Abu Dhabi, iba't ibang bansa sa mga branch natin para mag-orient, magturo, mag-train ng business. Imagine mo, dating ayaw, pero grabe humataw ngayon. Eh ikaw, baka ganun ka rin. Hindi mo naman nakikita sa sarili mo, nasasali ng networking. O, tas ngayon, active-active ka pa. O, ngayon, nagpa-orient ka pa. Ngayon, umaatid ka pa ng meeting, nag-i-invite ka pa. Sino magakala? O, ganun din kakilala natin. Kaya minsan, wag lang tayong mabilis mag-judge. Ganyan kasi minsan Pilipino, alam mo Pilipino. Guilty rin tayo dyan eh. Ayaw na ayaw natin nang dinidiscriminate tayo. Ayaw natin yan. Pero, tayo mismo, malakas tayo mong discriminate ng iba. Eh, mali naman yun. Oo nga eh. Ano? Di ba? Di ba, Pilipino, lagi daw tayo dinidiscriminate, kaya ayaw natin yun. Pero pag tayo naman, grabe rin tayo mang trash talk. Grabe rin tayo mang bash. Grabe rin tayo mang discriminate. Kaya, syempre, yun yung mga bagay na ayusin natin sa sarili natin. Wag ganun. Ayusin din naman natin. Kaya wag mong husgahan. Minsan yung tao walang pera. Minsan kung sino pa yung walang pera, siya pagagawa ng paraan. Minsan yung tao walang pangarap. Kung sino pa yung walang pangarap, siya yung nag-start mangarap dito sa business natin. Kung sino pa yung walang direksyon, siya pa yung nagkaroon ng direksyon nung nag-start mag-business. Diba? Dati wala naman tayo pangarap eh. Kayod lang tayo ng kayod eh. Pero ngayon may pangarap na tayo. Diba? Dati, wala ka naman naisip sa future, 5 years, 10 years from now. Pero ngayon, alam mo na sa sarili mo, 5 years, 10 years from now, may maganda ka ng future na nag-aantay sa'yo. Yun yung advantage natin. Kaya para sa akin, nakakatuwa na nagsama-sama lahat tayo dito. Nagkita-kita tayo dito. Diba? Kayo, alam nyo, naniniwala ako one day, kayo isa sa mga future leaders ng grupo natin. Wala kayo ibang gagawin, sabay ka lang lagi sa amin, sama ka lang lagi sa amin, may mga meetings kayo, 'di ba? Sama ka lang, punta ka lang, may mga online training, online meeting, tsagain mo lang kahit alam ko minsan pagod na kayo sa trabaho. Okay lang, tsagain mo lang. Tsaga-tsaga lang naman 'yan eh. Kung sa trabaho, tsaga nga natin doon, magkano lang eh. Lalo pa to, milyon. 'Di ba? Kung sa trabaho, ano 'yan, parang tinapay. Kapag nagtrabaho ka, may sahod ka agad, may kakainin ka agad, tinapay 'yan eh. Pero ito, hindi to tinapay eh. Ang business kasi, ang kita dito, hindi pang tinapay. Ang business dito, parang nabigyan ka ng buto. Na yung buto, hindi mo pwedeng kainin. Hindi to yung buto na buto ng aso ha. Ito yung buto na seed. Binhi. Na kailangan mo, itong buto, kailangan mong itanim. Hindi mo pwedeng kainin agad kasi hindi yan toge. Na kinabukasan, tutubo agad. Itong buto na to, itong binhi na to, itatanim mo parang mangga. Kailangan mong alagaan, kailangan mong protektahan, diligan. Minsan kailangan mo pang sayawan, kantahan. Kasi mangga yan eh. Alam niyo sa mga probinsya natin, grabe magtanim ng mangga. Yeah. Oo. Eh ang mangga, hindi naman yan after 1 year, mamumunga agad eh. Oh, kung alam niyo ilang years, ang mangga bago mamunga.
Mga ilang years yan. Years yan. Aabutin minsan 3 years, 4 years, 5 years bago mamunga. Pero alalahanin mo, yung mga puno ng mga mangga na mga magulang at mga lolo't lolo natin, hanggang ngayon, buhay pa rin. Imaginein mo yun. Generations of generations na yung lumipas, namumunga pa rin. Yun yung maganda. Sa trabaho natin, hindi natin pwede iwan yan kasi yan yung kakanin natin. Kaya nga tinapay. May tinapay ka agad, busog ka agad, mararamdaman mo agad. Ang problema, wala ka nang kakainin bukas. Kailangan mong kumayod ulit, magtrabaho ulit. Hindi tulad dito, hindi mo nararamdaman eh. Kaya minsan siguro sa inyo, hindi nyo pa na-appreciate yung business na pinasok nyo kasi hindi mo pa maramdaman. Hindi mo makain. Hindi mo ma-enjoy yung kinikita dito. Kasi bakit? Wala pa naman kasi, hindi nga kasi to tinapay. Magkaiba yung pagkatrabaho sa pagbibusiness. Kaya kung ikaw compare nyo yung sahod sa trabaho, sa cheque mo dito sa Lux White, unfair. Kasi nga ito, binhi buto, seed, itatanim mo. Mararamdaman mo lang to after ilang years pa. Hindi ko sinasabing hindi ka kikita. Kikita ka pa rin, pero hindi yung ramdam. 'Di ba? Pero kung gagawin mo to, 1 year, 2 years, hindi na kailangan ng 5 years, pero 2 years, 3 years from now, ako yun ang sasabihin ko sa inyo. Gawin mo tong business. Pagkatiwalaan nyo lang kami. Kung pinagkatiwalaan nyo si Jover, sama nyo na ako, sama-sama tayo, pagkatiwalaan mo kami, tutulungan ka namin, bigyan mo lang kami ng oras, 2 to 3 years. Sisiguraduhin kung mararamdaman mo yung itinanim mo. Yung tipong mabubusog ka sa mangga, masusuya ka sa mangga, pati yung pawis mo, hininga mo, amoy mangga na, may mangga ka pa. Ganun karami. Pag ito namunga, ganun karami, boy. Mamimigay ka ng mangga sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, baka di mo na nga ibenta yung mangga eh. Baka ipamigay mo na eh. Sa sobrang dami. Ganon yung anihan natin. Pag tayo nag-anihan, ganon yung anihan. Pag ginawa natin tong business. Kaya sa simula, tanim-tanim lang. Tanim lang muna tayo. Ano mga tinatanim? Ayan, yung sinasabi ko sa inyo. Tanim lang muna sa pag-i-invite. Tanim lang muna sa mga pag-attend ng mga training, pag-attend ng mga meeting. Tanim lang muna sa pag-aral ng business. Aaralin mo, aalamin mo, maging familiar ka sa business. Tanim lang muna sa mga pag-chat. Chat kayo ng chat sa mga kakilala. Video call, chat, o kaya invite ka ng katrabaho. Ginagamay mo kung paano sumagot ng mga inquiries, sumagot ng mga question and answer. Ginagamay yan eh. Siyempre pag tinanong, ano meron? Paano kumikita? Di ba? Bakit malaki kitaan dyan? Di ba nalulugi yan? Di ba yan scam? Pyramiding? Networking? Ano ba yan? Diba sa simula, hindi mo alam sagot dun eh. Pero darating ang time, paikot-ikot lang naman yung tanong, hindi paikot-ikot lang din yung sagot. Exactly. Ulit-ulit yung mga tanong, paulit-ulit lang din yung sagot. Bakit? Kasi na-master mo na eh. Naalala mo na eh. Okay? Kaya lahat yun pwede. Lahat yun magagawa. It's a process. Hindi mo pwedeng madaliin. Walang pinagkaiba sa pagluluto. Hindi ka pwedeng madaliin magluto. Kaya sa inyo siguro, ito, sabihin ko lang, kaya siguro yung iba naiinip. Naiinip ka eh. Kasi bakit? Hinahanapan mo na agad ang resulta eh. Yun ang unfair. Kumbaga sa luto, pinapakuluan pa lang yung karne, tinikman mo na. Tapos magre-reklamo ka, mapakla. Syempre, di pa tapos eh. Syempre, di pa tapos. Kaya kailangan. Anayin mo muna. Tapusin mo yung luto. Antayin mo maluto. Ang problema minsan, hindi pa nga luto, tinitikman mo na pinapakuluan pa lang. Wala pa nga ano yun eh. Wala pang sahog eh. Diba? Hindi pa nasahugan, hindi pa natimplahan, matigas pa yung karne. Diba? Parang kang tumikim ng pinagpakuluan. Wala yun. Diba? Siyempre, di pa yun tapos eh. Malayo yun sa finished product. Malayo, malayong malayo. Kaya kung huhusgahan mo yung sarili mo ngayon,
Unfair. Kaya nga sabi ko kanina para ka nanghusga ng first day sa school, first day sa trabaho, para ka nanghusga ng tinatanim mo, tapos gusto mo na agad kainin, para ka nanghusga ng nagluluto, hilaw pa. Di ba, kinakain mo na agad sa gutom mo, kinain mo. Kung gusto mo ng instant, magpansit canton ka. Yan. Pag init ka lang ng tubig, meron ka na. Cup noodles. Pero kung gusto mo kumain ng masasarap, lahat ng masasarap sa mundo, lahat yan, it will take time. Okay. Diba? Gusto mo ng kare-kare? Ay, syempre, pag-e-effortan mo yan. Kare-kare gusto mo eh. Diba? Gusto mo sinigang, pag-e-effortan mo yan. Pero gusto mo instant, ayan, magpakulo ka ng tubig, magprito ka ng itlog, yan lang pwede. Kasi instant, di ba? Wala lang nutrition. O, di ba, kung magdo-noodles ka pa lang lagi, pancit canton ka pa lagi, magkakasakit ka talaga niyan. Pero gusto mo masarap eh. Kumbaga tayo, lumalaban tayo dito, hindi lang para kumita. Lumalaban tayo para sa sarap ng buhay. Kaya yung laban natin, ako na nagsasabi sa inyo, sulit. Sulit yon. Kaya ako happy ako dahil ayun, nagkita-kita tayo dito. And kung meron akong na-share sa inyo, yan, ang gusto ko yung ma-share sa inyo na yung decision mo na pag-join dito sa Lux White business natin, isa sa mga pinakamagandang decision na nagawa mo sa buhay mo. Kasi para sa akin, yung ginawa ko to, yung paggawa ko dito sa business natin, ito yung pinakamaganda na decision na nagawa ko sa buhay ko. Dito na nagbago buhay ko eh. Dito ko natulungan ng masenso. Dito na ako nagkaroon ng meron ako lahat ng meron ako. Kotse ko, lupa, papatayo kong bahay, business o savings ko, lahat ng ginagastos ko everyday, galing lang dito. Galing dito sa business na dati, hindi ko naman akalain na lalaki ng ganito. Buti na lang, naniwala ako. Buti na lang, lumaban ako. Kaya kung maniwala ka lang din, kung kaya namin, kaya mo rin. Kung nagawa namin, magagawa mo rin. Mas laban lang, may mga magne-negative, okay lang. Di ba, huwag ka susuko agad. Hindi bagay sa OFW yung sumusuko agad. Tama. Di tayo pwede, sabi ko kanina, yung malalamya-lamya. Alam Diba, yan. di pwede. Hindi pwede malamya eh. Kailangan lalaban ka talaga. Lagi mo lang iisipin, family. Or kung ano man yung nilalaban mo sa sarili mo. Future mo, sarili mo, family mo, anak mo, parents mo, kapatid mo. O dream house, dream car, dream life. O kaya makapag-retire lang, makapag-retire ng may pera. O kaya savings. May savings lang tayo for the future. Or yung makauwi lang sa Pilipinas. Alam niyo, minsan, ganun lang kalit gusto natin. Makauwi lang sa Pilipinas. So, O, at least may panggastos ka, may pera ka. Madagdagan yung kinikita. Kasi alam naman natin kulang kinikita kulang sahod eh. Kaysa puro reklamo, kaysa magmukmuk lang tayo, kaysa gumastos lang tayo, at least may pinagkakakitaan tayo ngayon. May business tayo. yes. Kahit anong libro basahin mo, aralin mo, malalaman mo na dapat talaga yung sarili mo, nag-i-invest ka sa sarili mo eh. May something ka for the future, hindi lang work lang. Dapat talaga may something kang ini-invest for the future. Ito na yung perfect. Yung Lux White business natin. Subok na, tried and tested na, proven and tested na, marami nang magte-testify, marami nang nakagawa, kahit estudyante nga nagawa eh. May Mm. mga milyonaryo ko, mga bata pa eh, nagawa. Hindi nakapagtrabaho. Si Sir Richardson, hindi nga yung nakapagtrabaho eh. Mm. Nagawa, tayo pa kaya? Mga nakapagtrabaho na, lalo na mga OFW, mas matitindi ang Tama. pinagdaanan. Yes, yes. Kung magkikwentuhan lang siguro tayo dito, baka abutin tayo ng ilang araw, di tayo matatapos eh. Pero sigurado ako, ikaw, bawat isa sa inyo, marami kayong pinagdaanan. Simula sa pamilya nyo, sa trabaho nyo dito sa Pilipinas, pati yung process, paano ka nakarating ng South Korea? Ay, grabe, sigurado ko, may kanya-kanya kayong story. Pagkarating nyo dyan, lahat ba? Smooth sailing lahat? Siyempre, may mga pagsubok din. Bago mo nahanap yung trabaho mo, bago mo nahanap, pati nga tinitirhan natin eh, pati tinitirhan mo, bago mo nahanap. Yung minsan palipat-lipat ka eh, minsan naninirahan ka pa nga, nakikistay ka lang sa iba eh. Yes po. May mga kanya-kanyang pinagdaanan yan.
Sa atin, ganun din. May proseso dito. Sinasabi ko lang at least, sulit. Hindi tayo basta-basta. Tsaka alam natin na may nilalaban tayo for our future. And for our family's future. Yes po. Di ba? Eh ako, yun naman din ang goal ko. At least, kahit paano, hindi na ako kailangan umalis. Kung kaya pala na hindi na aalis kasama na family, gagawin ko. At least may time freedom, may financial freedom. Gawin ko na lang yung part ko kahit mahirapan. Kahit kahit ma-stress, kahit mapagod, mapuyat, okay lang yan. Eh basta kung para sa family naman eh. Yes, yes. O lalo na tayo. Eh ganun na rin naman yung tayaan nyo eh. Kung magtataya lang din tayo, marami ka nang nakataya. Eh bakit hindi, kumbaga sa ulan, nabasa ka na, ligo mo na. Ayaw pang maligo, basa ka na eh. Di ba naulanan ka na eh. Kumbaga ikaw, nag-OFW ka na, lumayo ka na sa family, nagsakripisyo ka na, naglabas ka na ng pera, grabe na pinagdadaanan mo, sulitin na natin. Tama. Ulitin. Di ba? Sulitin na natin. Total, malayo ka na, total, marami ka pinagdadaanan, total, nahihirapan ka na rin naman, todo na natin. Sagad na natin. Para may work ka, may business pa. Yes. Okay? So, Ay, ayun. Yun ang aking may share sa inyo. Meron ba kayong any concerns? yan guys, Bago tayo matapos, ayoko naman kayo masyadong puyatin. Alam ko, mga pagod din kayo galing work. yan guys, mga gustong mag-ask ng questions kay apps, mga concerns. Yan, Sir Erwin, baka may ka, start sa'yo bro. Unmute lang. Meron ba gusto itanong? Oh, wag kayong mag-alala guys ha. Lahat yan pwede nyo gawin to part-time. Marami nakapagpatunay na part-time lang nila ginawa, pero kumita na malaki. Kaya, pwede pa rin. Si Juver, nagagawa yan. Yes. Hanggang ngayon, di ba? Oh, kita nyo naman siguro. Sacrifice Kaya ulit, naman, Paps. kaya. Tsaka kung galing at galing lang, at least kami na bahala kumausap. Kami kakausap, kami magpapaliwanag, kami mag-discuss, kami mag-explain. Pag may mga tanong, huwag kang sasagot, kami sasagot. Di ba? Pakilala nyo na kami na maayos. May tawag dyan eh, yung tee-up. Tuturuan kayo ni Sir Juver nyo. Paano mag-tee up, paano mag-introduce, paano mag-opening, tuturuan ka nun. Para, pag pinakilala mo kami, maganda yung dating, and pag nagpaliwanag kami, mas pakikinggan kami ng tao and mas open yung mind nila na makinig sa business. Kasi yun lang naman ang goal. Hindi, wag mo isipin i-convince sila agad. No, kami bahala doon. Kami magpe-present eh. Ang kailangan mo lang, ipakilala sa amin, ipa-meet sa amin, kami ang kakausap. Kami ang magpe-present. Wag mo kaming agawan ng trabaho. Diba? Trabaho na, part namin yun eh. Diba? Ikaw, pakilala mo lang kami. Pa-meet mo lang kami. Diba? Video call man yan or personal face-to-face, pa-meet mo lang kami. Kami bahala mag-explain, mag-convince, sumagot ng tanong. Wala kang kailangan isipin. Kaya kahit negative pa yan, kahit maraming tanong pa yan, hindi naman ikaw sasagot eh. Diba? Yung iba kasi lumalapit sa akin eh, Sir Rod, ang hirap kasi hindi ko ma-convince yung invite ko eh. Hindi ko kasi masagot yung tanong eh. Eh kasi negative, hindi ko magawang positive, hindi ko maano eh. Paano ko mako-convert? Sabi ko, sino ba kasing nagsabi sa'yo na ikaw magko-convince? Kaya ka nahihirapan. Sino nagsabi sa'yo na ikaw sumagot ng tanong? Kaya ka nahihirapan. Sino nagsabi sa'yo ikaw mag-convert nung negative maging positive? Kaya ka nahihirapan. Oh, wag mong gawin yung hindi mo trabaho para di ka mahirapan. Di ba? Ang gawin mo lang, pakilala mo lang kami, kami bahala. Pag may tanong kami, sasagot. May pinapa-explain, kami mag-explain. Yung wala malapit sa akin, Sir Rod, nahihirap kasi hindi na convince yung invite ko kasi wala pa akong resulta eh. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na ikaw magpakita ng resulta? Eh wala ka pa nga. Kami rin ang magpapakita ng resulta. Kami bahala doon. Part namin yun eh. Ang gagawin mo lang, pakilala lang kami. Pakilala mo lang kami, introduce mo kami, chika-chika mo ng konti, tawag doon, tee up, build up. Build up mo lang kami ng konti. Huwag naman OA. Baka di naman maniwala lalo. Pero kung sakto lang, ay sakto lang. Tapos, ako parang na natural lang. Kumbaga ako, ganon, sasabihin ko, ay papakilala kita, isa to sa mga tumulong sa akin, nagbago buhay, dati nagkatrabaho sa ganito. Oh, makinig siya. Yan ang tumutulong sa akin, yan ang nagtuturo sa akin. Paano ng business, grabe yung buhay niya, ganito na, ang ganda na ng kinikita niya. Simple lang, hindi naman kailangan masyadong OA eh. Diba? Pero pag malaki kumita, yung kausap mo, edi doon ko sasabihin ng medyo konting naging specific.
Para syempre, isipin niya, malaki rin naman kumita ipapakilala ko. Saka, Negosyante, malaki kumita, ganito, ganito. Dito na nakapagpundar ng bahay, nakabili ng sports car, maganda. Imbis na nag-abroad, dito na kumita, sa Pilipinas nagstay. Yun, mga simpleng mga ganun. Eh lahat naman yan na napag-aaralan naman, kaya wag kayong mag-alala doon. Basta ang point ko lang, may part ka. Yun lang part mo. Focus ka lang muna sa part mo. Habang nag invite kayo, makinig ka lang ng presentation, makinig ka lang ng training, ng meeting, aaralin mo yan one day. Pag bawi-bawi ka na, kumikita ka na ng malaki, o yun, doon ka na lang mag-explain. yes po. Doon ka namin makakasama sa pagpe-present. Di, pare-pareho na tayo. Practice na. Ang galing na. Matuturuan ka namin doon. Ayun, separate meeting naman yun. Yes po, iba. Hindi yun meeting na ganito, na chika-chika lang. Ayun, iba naman pag leaders meeting na. Tuturuan ka na namin paano mo na ililid yung grupo mo kasi may grupo ka na. Lumalaki na left and right mo. Lumalaki na income mo. Tapos yung mga members mo left and right, lumalaki na rin income. Ano na gagawin? Yun. Yes. Okay? Yes po. And guys, wala nang ano, baka ano, may gusto pa kayong concerns, Oo, questions. baka meron kayong Ano concern, guys, before ano, pahabol. kasi Wala naman. Mahiyain pa. Nako, halatang mahihain bago ka. pa kasi mga ano Mahiyain pa. pa eh. Pero itong mga tops, ano, nakakatuwa sila kasi talagang, dahil di siguro sa pinanggalingan na nagkikita kami, nag-meet kami sa church eh. Sa, Church. Okay, maganda. kaya yung may Lahat foundation, sila nag-attend ng church? yes, abs, yes, abs. Oh, Sa ito na yung Coachon. answer nating lahat. Matagal tayo naghahanap na to eh. Yes, yun nga po, Abs. Kaya talagang ganda ng attitude nila, Abs, na bilib ako sa kanila kasi talagang iba, Abs, eh. Naaurahan ko talaga na something sa mga to. Kaya sabi ko, naku, kailangan na, time na para ma-meet ko kayo dun sa talagang nagturo. Dun sa talagang Oo, dating-dati parang pa, pinagsamahan nagbigay, namin ni Jover. nagbigay Nag-start ng, lang din yan. Parang kayo mahihain lang din dati. Pero maganda sa kanya, malakas loob niya. Talagang lumalapit sa amin, hindi lakas nahihiya. ng Ganon loob. din dapat kayo. Wala kayong mahiya, magsabi lang kayo, tulungan namin kayo. Kasi syempre, sa dinami-dami na ng members natin, advantage nyo nga, kasi nga international, pwede tayo mag-online meeting, kaya na natin yung mga ganito. Dati di namin yan nagagawa. Yes. Mahirap yung ganito dati. Ngayon, talagang normal na yan. Walang ganito, Abs. Never tayo nagganito, Abs. Oo, puro lang Inimit kami. lang namin Magkikita sila, talaga guys. kami, o kaya chat lang. Minsan chat, Bibiyahe di pa. ba, Bibiyahe ano pa eh. ng Hindi ka Florida. pag-usap na seryoso sa chat eh. Di ba? Pag mga malalim na mga pa-advice na. Iba na. Kaya swerte natin guys, ulitin natin. And Next time, ano tayo ulit? yes, Meeting Abs, tayo ulit. Set nyo ulit ng meeting para set namin, chikahan Abs. naman tayo. Marinig ko naman kayo. Yes po, yes po. Kasi, puro ako lang. Lagi ako lang maririnig nyo. Siyempre, gusto ko rin marinig yung story nyo. Yes, Abs. Para chikahan din tayo. At kung may concerns kayo, try nyo na. Start na kayo mag-invite. Kumausap ng mga kilala nyo para pag nagkwentuhan tayo, marami kang mga questions na mga napagdaanan mo, sagutin natin. Lahat na rejections mo. Oo, yung mga rejections, yung mga kamag-anak mo, ano mga sabi, yung mga ini-invite mo, kung may member ka na ba o wala, may pending ka na ba, bebenta ka ba, o kaya nagre-refer, ano effective sa'yo, ano hindi effective. Lahat yun. Yes po. Wag lang kayo mahiya. Talo ka pag mahiyain ka. Exactly. Ayun. Okay? Ayan, Abs. Maraming salamat, Sige. Abs Rod, kasi for sure, ano ka din, may Thank you. galing ka pang meeting. Eh, hindi ko kilala, Abs, na never napapaos, Abs, no? Kahit grabing magsalita yan. Ang alagang-alaga mo yung ano mo, Sana kasi yan. ever Sana yan na since, lang. Sana yan na lang. Set kasi niyo ako ulit, Juver, ha? yes, Abs. Meeting tayo ulit. Sabihan niyo ako kung anong araw. Yes, Abs, Abs. Sure yan, Abs, ano Kung namin. may regular, maganda kung may regular na kayong ganito. Tapos sabihan niyo lang ako pag meet tayo ulit. Mas madalas, okay lang. Para hindi naman sobra kasi baka mamaya Wow. matroma ka naman. Kaya ko mag-meeting kahit 3 hours, 4 hours. Alam ni Jover yan. Yeah, Hindi ako grabe. titigil na magsalita. Bahala ka dyan. Basta a-advise kita ng a-advise at tuturuan kita ng tuturuan. Pero ayoko naman matroma kayo sa unang meet natin. Yes, 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 Abs. Gusto ko na lang, chill lang. Di ba? Para lang may idea ka sino kami, paano ka namin matulungan, tsaka may idea ka dito sa pinasok mo. Yun lang yung gusto ko medyo, ano Yaba. lang, parang refresher course lang. At least meron Okay. ka overview. And, hindi na kayo mahiya pag nagkita na tayo. Kasi ngayon first pa lang eh. Tropa-tropa. Di ba? Kaya medyo parang ayaw nyo pa magsalita masyado. Sa second, ay di na pwede, bawal. Hindi ko na kayo pagbibigyan. Kailangan, usap na tayo. Chikahan tayo. Isa sa mga advantage ng mga small group meeting na ganito, may chance tayo makapagkwentuhan.
O, pag small group. Pero pag umabot na kayo ng 20, 30, hindi ko na talaga kayang kausapin yun. Mahirap na yun. Pero pag tayo-tayo lang, pwede. Yes po. Kaya pa. For now, at least, ano Okay. lang, may idea lang kayo sino ako, at saka kung anong what to expect sa mga next na mga meetings natin. Yung pizza size Okay, meeting. guys? Natatandaan ko rin sa Yaps eh. Picture tayo. Ay, Yaps. Picture Yaps. Ayan. Isa tayo. Ayan. Isa, 1, 2, 3. Isa pa, Yaps. 1, 2. Isa pa, Yaps. 1, 2. Ayan. Maraming salamat, Apps Rod. Grabe yung Thank time you. nyo. Wala pa sa bahay yan, guys. Di pa nakarating ng bahay. Oo, Usap na mamaya tayo pa ako kasi makauwi, mga 1:30. Thank you, ayun, Abs. driving ka pa. At, Sige. QC ka lang din, Apps. QC ka lang yan. salamat po. Oo, malapit sa QC, Pasig. Sarap. Manila, sa miss ko. Kita kits. Oh, Apps. See you, Apps. See you. Tsaka dito, Apps. You guys, thank you so much. Nice to meet you all. Sabihin nyo kami, Apps, pag nag-tour po kayo dito ulit. Oo naman, gusto ko yan. Very, very Para soon. ma-meet ako, Apps. Kaya belo Kailan muna kayo kami para dito? lahat yung grupo nyo ma-meet natin. Yes, Apps. Yes, Apps. Sure yan, Pag Apps. namasyal tayo ulit dyan. Yes. Maraming salamat, Apps Rod. Sobrang appreciate po yung time ninyo. Thank you guys. Thank you laking so tulong nito, much. Apps. God Sobrang bless. laking God tulong. bless sa lahat. After, Bye-bye. after ilang years, ngayon ulit. Grabe. Kaya Oo naman. Oo naman. Ano, Apps. Nag-pandemic lang kaya Oo. naputol eh. Oo nga, Apps. Pero Simula tuloy-tuloy tayo yung sa Apps. grupo nyo naman para ko, baka di nyo alam, yung last na minute namin, tinrain namin, puro mga milyonaryo na ngayon. Kayo naman, batch nyo naman, kayo naman mapagmimilyon namin. Yes po. Congratulations, Kita-kits guys. Bye-bye. Salamat, Apps Rod. Guys, paano tayo kay Apps Rod? Po, Sir Rod. Salamat, Sir Bye Rod. Salamat po, guys. sir. Salamat, sir. Thank you. Ingat, sir. God bless, Apps. God bless po. God bless. God bless. Thank you. And guys, kamusta? Yun. Din si Sir Rod. Grabe, no? Sarap lang kasi after ilang years, ngayon ulit ganun. Tapos, ang tagal na, na-miss ko rin si Apps Rod actually. Yung mga training meeting niya na ganun, na personal. Di ba? Ano sabi nyo, Raymond, Edson, Rani? Nawala na Sir Nino pala. Galing niya. Galing mo, sir. Hindi galing pero di galing yun bro. From the heart na kasi from experience na talaga niya. Tsaka yun, relate. Alam niya yung buhay, alam niya yung ano dito. Nakita niya dati kasi sa mga members being before dito, di ba? May dati kaming ginawa sa kanila. 3 sila noon na uplines. May parang Airbnb kaming narkila. So nasa 5 days din sila doon, 4 days, 3 nights ganun. So every day noon, Chusok yata yun. Alam mo, Chusok. Pupunta doon kami noon, kami. Tapos yan, meeting, training. Yun lang noon, walang Zoom pa yun. Grabe, imagine mo magkano paggagas ganun sa plane ticket, sa syempre sa pero syempre wala mong problema yun kasi laki ng kinikita naman na talaga natin noon. So ngayon, alis na first time no? Lahat first time halos no? So Yes, sir. for sure nakita nyo na hindi lang power yung sa front row no, nagula. May ganito pa pala. Di ba? Kasi siyempre nasanay kayo kami nakakausap niyo lagi Sir Juver and Sir Erwin. Marami pa guys, isa pa lang yan si Apps Rod. So ibig sabihin lang yan, malalim talaga yung negosyo natin. Di ba? Basta ginawa mo siya. Basta inaral mo siya. Diba sabi ko nga doon sa isang lahat ibibigay naman ni Lord kapag sa deserving ka. Sa paano maging deserving, aralin talaga. Aralin lang. Unti-unti, hindi agad-agad. Hindi agad-agad guys. Importante lang, nasa isip mo na ngayon, ito pala yung next way. Kapag win-workout ko to, inaral ko talaga to, may future na maganda. Ang ganda ano yung pinakagandang nagustuhan nyo kanina, sinabi niya? Sa sobrang dami. Oh, bro. Bro, ako, may naano lang ako. Kasi nabanggit ko kay Bro Prani na na naiiyak ako sa inyo kay Bro Erwin na hanggang ngayon wala pa akong invite. Siyempre, nagkakausap ko may Bro Prani, sabi ko naiiyak ako kay Bro Erwin ka ako. Tapos ako dun sa sinabi niya na sa yung buto nga, di ba? Itanim mo muna. Siyempre, itatanim mo, alagaan mo. Hindi agad-agad tutubo. Kailangan mong diligan. Kaya, sa isip ko na oo nga, no, na
dapat di ako magmadali kasi hindi naman talaga agad-agad. Siguro hindi pa ngayon yung time. Exactly. Galing, galing. Di ko pa naman yung parang wala pa talaga sa akin. Ang Pero, pinaka-important, yung, nahiya talaga ako nung mga wala pa akong invite. walang problema yun, bro. Alam mo ba? Parang Alam nyo, ito, i-splok ko na sa inyo, i-splok ko na sa inyo. Alam nyo ako nung nag-start ako, tingin nyo kailan na, ilang weeks days ako nakapag-invite bago nagkaroon ng pay-in. Alam nyo, gaano? Katagal? 2 months. Nag-start ako ng pay-in ko, sarili ko lang, nag-3 accounts ako. Pero tingnan nyo yung pinapakita ko after nung April, July, June na yung something na ko nun. Kasi walang nagtitiwala, wala pa talaga din. Inaral ko lang yung negosyo. Take note, alam ko na yung front row nun. Nung time na yun, pangalan niya front row nun. Pero hindi ko pa talaga totally alam. Ganun talaga. Ang importante, nag-start ka, ginagawa mo siya ngayon, tutubo ka rin, bro. Parang bamboo roots din yan. Nag-uugat ka pa lang. Okay? Sige, ano yung mga takeaway nyo? Bro, J-Rom, baka may mga ano ka. Ano yung pinakatandaan mo, pinaka grabe. Kumbaga na-shake ka sa sinabi ni Absalod. Sa akin, sir, yung kwan po, dapat sa isang business is kailangan yung kwan talaga matibay yung loob mo. Tapos, kailangan hindi ka lamya-lamya. Yun yung pinaka tumatak sa akin. Yun. Kailangan ipos mo yung sarili mo na maging agresibo sa ganitong business kasi kailangan talaga yung pagganahin yung yung kumbaga nandun yung fighting spirit. Yan, At alam mo yung mo, alam mo sa sarili mo na kaya mo yung pinasok mong negosyo. Kasi syempre, isipin mo din naman na hindi naman po basta-basta na mag-i-start ka sa isang business na agad-agad is uusbong. Marami kang pagdadaanan pero kailangan mong ipulso yung sarili mo na maging kumbaga tayo kasi kailangan natin maging better. Kailangan pa natin maraming knowledge pa para maging mas okay, mas handa, mas agresibo sa ganitong business. Galing. Kasi kailangan may bala ka sa ganitong larangan ng business, kumbaga, sir. Yun lang. Grabe. Guys, mapansin ko kay Sir Jerome, kakausap lang natin, minuto pa lang, pero narinig ko na siya magsalita talaga na ngayon pa lang, ganda, may sense na salita si Sir Jerome. Congrats, bro. Tuloy-tuloy mo lang yan, alam mo, gamitin mo lang yan. Tama yung sinabi niya, actually, hawig kami dun sa nag-reminisce sa akin. Tama sa ibang bagay. Kasi dati pa naman tayong malakas loob Tama? Yun nga lang nagagamit natin madalas sa trabaho. Diba? Parang feeling mo di mo kaya pero kaya ko to, malakas loob ko. Parang dapat i-apply naman natin this time sa business, sa ginagawa natin. Puro rejections, puro paasa yung mga kausap natin. Okay lang. Hindi ako maglalamlam yan, dire-diretso pa rin ako. Marami diyan iba. Narinig niyo yung sinabi ni Abs, ni Sir Rod. So, congrats Sir Jerome. Ikaw, Bro Edson. Ayan, si Bro Edson. Ano mo, bro? Take away mo lang, mga take away mo. Pinaka tumatak sa'yo. Tumatak sa akin yung yung boy. Baka yung pagsampal ng pay-ins. Seke. Tama. O yun, actually, Ayun din yung mga rejection ba? oo, kaya malakas loob mo dapat. Tama, tama, tama. Ayun lang, tapos ano ba? Yung rejection tsaka yung sa yun nga, yung sa scene. Kumbaga, kailangan mo muna siyang itanim talaga. Hindi mo pa siya mararamdaman sa ngayon. Kumbaga, mag-aantay ka pa ng maraming taon o maraming buwan bago mo siya maramdaman talaga yung Sa ngayon, aral-aral lang muna Oo. para Nice, nice, nice. Tama magamay yan. yung business. Ganun. Tama, Yun tama. lang. Yan Ay, guys. mahina pa tayo, boy. Dito pa lang tayo. Di importante yan. Alam nyo lagi,
tatandaan niyo lagi to guys. Ako ever since na natutunan ko to, tumatak na sa isip ko. Tatandaan niyo to guys There's always a room for improvement. I don't know kung if na ano to sa church at there's always a room for improvement. Gets nyo? Maniwala ka sa hindi, but isang bagay, tinututukan mo, pinafokusan mo, mag-i-improve at mag-i-improve ka dyan. Okay? Kaya like this business, kapag ito finokusan mo, ano mo lang din talaga, hindi syempre all the time, syempre bago-bago lang kayo. Pero kapag sinapuso mo talaga to na alam, na-vision mo na may something ako dito, sooner or later mag-i-improve ka talaga. Kasi wala kang choice eh. Kundi mag-i-improve kasi gusto mo mag-grow, tama? Sa trabaho natin, maliban natin yung work na ginagawa natin yung piyesa ng makina mo, di ba? Kailangan mong mag-aral. Aralin kasi pag madidisgrasya ka pag di mo alam yan. Tama? Lalo na sa work nyo, delikado, tela, di ba? Physical lalo yan, di ba? May mali ka lang machine. Para may napapanood akong ganun, umiikot. Okay, nadadamay dun sa may namamatay pa, tama? So, tama yun. Tama yung sinabi ni Sir Edson. In time, unti-unti, step by step. Kumbaga, baby step. Baby step lang. Basta tama yung nyo. Dikit lang yan. Dikit lang din. Ayan, Sir Franny. Alam ko, medyo na kayo Sir Franny. Ano lang para malaman lang natin yung mga takeaways nyo. Ito. Yan, sir. Sa akin, apps, yun nga, sa atin lahat na nandito na, nakita. Almost lahat naman tayo dito, hindi sumali dahil kuwan lang. Nakita natin yung kagandahan ng business. So yun sa lahat. Yung sa akin siguro, actually nabanggit na nung iba, yung sa kailangan talaga yung lakas ng loob talaga. Kasi hindi pwedeng papasok kasi isang bagay, lalo na sa negosyo na mahina yung loob mo. Kumbaga matumba ka lang ng isang beses, wala na, hindi ka natatayo. Kasi tama nga yung sabi nila na tawag nito, kung natumba ka man sa unang unang sabak mo, tumayo ka, kumbaga matuto ka dun sa pagkakamali kung bakit ka natumba. Parang. Tapos yung isa pa, yung tumatak sa akin, apps yung tawag nito, yung minsan kasi sa atin, sa isang tao na, ay hindi ko linya yan. Kung halimbawa, i-offer mo yung business. Hindi ko kasi linya yan bro hindi ko linya yan Kaya, hindi ako pwede dyan, ganun tayo isipin na lang natin yung pagpunta natin dito sa Korea. Kinuha naman tayo dito na wala tayong ka-experience. So habang tumatagal, natututo tayo dun sa trabaho. So parang nangyari, parang sa umpisa lang, mahirap siya. Ganun naman na lahat sa umpisa. Mahirap talaga sa umpisa kasi yun nga, wala ka pang kaalam-alam dun sa trabaho. Pero in time talaga, habang tumatagal yung araw mo dun sa isang trabaho, gaya ng trabaho natin dito, yun, natututunan natin siya. So parang after nung parang hirap na yun na inaaral mo siya, dumating na yung time naman na parang nilalaro mo na lang siya kasi parang nagiging mo na yung daily routine mo na. Daily routine mo na siya So parang nilalaro mo na lang. So parang normal na lang siya sa'yo. Then yung isa pa apps yung sa minsan ako yun na yung sa pag-i-invite apps na halimbawa kilala ko yung isang tao. Ako yung mismong unang nagiging negative, hindi ko na lang ata siya. Nagiging judgmental ka. Yung narinig ko kanina kay Juan, alam ko negative ko hindi ko na to. Parang ginagawa. Kumbaga sa akin pa lang naging negative na ako agad, which is tama nga, mali nga kasi malay natin makita niya yung pagiging negative niya, kumbaga doon mag-uumpisa, di ba? So, yun siguro yung natin i-judge. Ayan, tama. Opo, kumbaga wag nating i-judge yung isang tao. So, kumbaga, bigyan natin ng chance ba, parang ganun. Yun, tapos yung nabanggit na rin ata ni Pa. Galing nga, take notes talaga, grabe. Oo. Yun nga, yung sa kailangan talaga, yun nga, una talaga, yung sabi ni Bro Edson kanina, tanim lang talaga, kailangan magtanim lang na Tsaka yun nga, darating yung time talaga na pag luto na siya, yun nga, aani na lang parang Okay. So yun, wag lang talaga since pumasok na tayo sa business, kumbaga tuloy-tuloy na. Tsaka walang mawawala guys, kasi isipin nyo, example,
Okay, stop mo yung net na ito, business. Anong gagawin natin? What's next? Mm. Back to routine ulit. Tama, sahod. Sabi nga, 'di ba ni Absurd, ito yung napakaganda sa negosyo natin. Pwede tayong kumita ng malaki na hindi mo kailangan iwan yung work mo ngayon. Sideline mo lang, side hustle mo lang, 'di ba? So, lalo na kapag yung org mo sakto basic, yan, marami tayo sa atin basic, tama? Marami ibig sabihin ng basic, maraming time, free time. Ako tuloy, di naman sana maingit ako, baligtad tayo. Gusto ko ngayon basic ako. Tapos nakatawa ko sa network. Kasi long run dadaling ko sa Pilipinas, dadalhin natin sa Pilipinas yun mas mataganda yun 'Di ba? Pag napalaki mo, marami kang oras dito. Wala lang akong choice ngayon, hindi man ako pwedeng magpa-release. Pag nagpa-release ako, saan ako pupunta ng work na baka mahirap naman. Baka lalo akong, ngayon yung work ko medyo relax lang. 'Di ba? Sa pinag-iisipan ko din ako. Pero okay na din. Okay na muna right now kasi nagagawa pa rin naman natin. Tama yung business. Imagine nyo, guys, work ko lagi. 10 PM ako nag-out. 10 PM out ko lagi. Tapos Sabado may work pa kami. Sabado hanggang alas 6. Sabihin mo na nasa maganda yung sahod. Yun nga lang, syempre maraming oras. Di naman ako sanay na gano'n. Ngayon nga lang tinanggap ko nga lang yun Dati kaya umalis na din ako sa dati kong company. Kasi nga dun sa ganung oras gusto ko sakto lang na ang mindset ko kasi nagfa-factory nagfa-front row ako habang nagfa-factory. Nagla-lax white ako habang nagfa-factory. Hindi ako nagfa-factory habang nagla-lax white. Gets niyo ako? Ganun yung mentality ko lagi kasi negosyo, doon ako lagi mas maraming oras dapat sa negosyo. Kasi ito yung mas malaking kikitain, yung negosyo. Gets nyo? So, yun yung ano. Tapos si Ryan, nandiyan mo ba? Nakatulog na to si Ryan. Sir Ryan, ano ka lang, share ka lang ng ano, yung pinaka lang sa inyo. Bilib ako si Ryan, lumalaban kanina Alam ko medyo pagod na Yung headbang na ata to kanina eh. Hindi, alam mo trabaho nito, physical talaga Nasa, ano pinupukpok yung ginagawa lagi. Wala kang ano Kumusta dyan. bro? Naka-unmute ka. Yan. Unmute ka muna. Ayan, Sir Ryan. Mm. Yun nga rin yung gusto kong matutunan kasi sana yun. Ako rin kasi ayaw ko rin talaga yung tinatawag na invite eh. Kaya yung una pa akong inano ni Bro Erwin Kaya umayaw ako Sabi ko pag-isipan ko muna kasi wala akong papel sa mag-invite kasi ayaw ko kasi yung na ano ako na nare-reject Oo. Pares tayo. Oo. Pag na-reject ko, parang ano ba, parang Bakit? wala ka ng gana. Kasi Oo. parang ano tong negosyo, parang ano man, parang inaayawan man ako, parang wala man nakikinig. Naisip ko kanina doon sa sinabi ni Sir Sir Rod. Sir Rod, na ang negosyo hindi naman hindi naman sa una arangkada agad. Ano yan, dandahan naman talaga kasi yan Pero nakadepende lang kasi sa iyo kung ipagpatuloy mo o kung susuko ka na. Nasa sayo naman kasi yun Tama. Gusto mo talaga yung pinasok mo, kailangan mo talagang yung magtiyaga ka. Workout. I-workout mo lang kasi hindi naman mag-ano yung negosyo kung wala kang gagawin. So tama din naman yung sinabi ni Sir kanina. Kasi kailangan lahat kasi kapag negosyo yung pag-uusapan, kailangan may gagawin ka naman talaga. Hindi naman yung negosyo mo kung hindi ka kikilos. Alam naman natin na Galing. Insakto yan, Sir business, Ryan. parang ano lang yan. Parang kanta lang ni Sarah Geronimo yan. So kung di mapagkagaan, talagang walang mangyayari. Yes, tama. Kaya kailangan lang yung talaga. Naisip ko lang sa sarili ko na kapag na-reject nga, bakit hindi ka na lang maghanap sa iba kung ayaw ka doon sa una mong inanuhan? Di ba? Galing. Ayaw, mayroon din namang gusto
Kaya kung ayaw yung una mong ano, hindi, maglipat ka sa iba. Huwag mong pilitin. Pero at least nagpapatuloy ka lang. Tama. Mm. Walang mawawala. Tama yun, Sir Ryan. Wala ako dun, walang nawawala. For ako, ilang years na ako. Wala nawala eh. Mm. Lagi lang ako next. Isa Parang yun sa next. sarili, parang sa sarili mo lang kasi, yung, parang napahiya ka lang, pero hindi, parang sa totoo lang wala naman talagang ano, Exactly. wala. Saka, sa isip mo lang yun ang napahiya ka. Oo, yan, tama. Kasi siyempre sa una, ano, ganun naman talaga ang mangyayari. Hmm. Hindi hindi naman swerte mo kung una mong na-invite okay. Okay yun kasi una pa lang na ano mo na siya, nakuha mo na siya. Pero kung hindi, okay lang din, tanggapin lang din natin. Ganun naman talaga sa lahat sa business. So yun lang yung ano ko sa Okay, sir. Nakikinig talaga pala kanina. Grabe. Appreciate ko yan, sir. Alam ko, inaantok ka na, pero lumalaban. so, Tama yung sinabi ni Sir Ryan. Ako to, isa sa mga dagdag ko lang sa tunuro naps, kapag ganun, no emotions. Wala kang masyadong, no emotions, sumari na-reject ka. No emotions. Ganun talaga eh. Ayaw niya, ayaw pa niya eh. Tsaka yun nga, ang gagawin mo lang, hindi mo i-explain yung negosyo, papakilala ka lang, kami bahala. Di ba? Wag mo kami gagawin ng trabaho, parang ganun nga yun. Siyempre, pag diniscuss mo sa kanya yung negosyo, hindi mo pa alam eh. Baka pag nagtanong yan, hindi mo nasagot, parehas na kayong nag-negative. Dati siya lang, pati ikaw negative ka na rin. Di ba? So, yun yung avoid natin. Tapos, ano lang natin, i-enjoy lang natin. No pressure. Huwag kayong maglagay ng pressure sa sarili niyo na kailangan ganto ganyan, ganto ganyan. May goal kayo. Pero kailangan enjoy lang na siya natin. Tingnan mo si Ryan, congratulations si Ryan kung mag 3 accounts na magkano income na niya na dating negative yan. Tama? Ano na negative. So, yun yung ano natin, yun yung mga dito, okay? May kasama kasi kami dito, okay, kung pero mabait, matanda na. So, ayun, congrats. Ikaw, Bro Erwin, yan, bigay ka bro before tayo we end. Siguro ang pinaka-kuwan din sa akin, don't be hard sa sarili mo. Yung tumatak din sa akin eh. Kasi ang kalaban lang din natin dito is sarili mo lang din eh. Pag na-reject ka, ikaw lang din yung ano eh, yung masasaktan eh. Kasi sa trabaho nga, ganun din eh. Mapagalitan ka ng amo mo. Di ba? Rejection din yan eh. Ano gagawin natin? Tuloy lang din, di ba? Di ka naman uwi agad ng Pinas. Ay, napagalitan ako ng amo ko. Nasigawan ako ng amo ko. Namura ako ng amo ko. Uwi na ako ng Pinas. Di ba? Hindi Hindi naman pa tayo ganun. So, fighting lang pala. Pag dito sa Fighting. negosyo, kailangan patatagan lang ng ano, ng fighting loob. spirit ng loob. Ganun. At pinaka natutunan ko nandun, wag mong i-compare yung sarili mo sa day one sa versus sa Oo. day Ganda, 300. ganda, ganda. Kasi magsisimula ka pa lang, ba't may compare yung sarili mo sa mga nauna? Siyempre, iba yung knowledge nun, iba yung experience nun na natutunan na nila mismo sa negosyo. So, kayo nagsisimula pa lang, talagang ano, meron ka talagang mamamali ka na certain point. Meron talagang need for improvement at certain time. So, kailangan talaga natin na aralin yung negosyo. So, minsan andun yung madadown ka sa sarili mo. Di ba? Andun yung time na mas madami rejection kaysa sa mo oo. Pero at least natututo tayo every pagkakamali. Doon tayo natututo. Doon natin ma-analyze kung ano ba yung pagkakamali natin. Then, at a certain time, pag natutunan na natin yun, doon na natin maano natin, ma-pinpoint na natin kung saan ba tayo nagkamali. Kung alin ba yung i-adjust natin na ginagawa natin. Kung namali tayo dito, sa susunod na makakausap mo, i-adjust mo na, di ba? So, ganun yung negosyo natin. Kailangan mo lang ng adjustment palagi. Kailangan lang natin aralin, kailangan natin matuto tayo sa mga experiences na nangyayari sa atin sa negosyo. So, yun lang sa akin. Hindi ko nahabahan masyado. At late night, si Bro Ryan, parang humihedbang to kanina. Umaga ng Galing, gas. galing, tama, Sir Erwin. Tsaka ito guys, i-add ko na din, ganda ng ano ni Sir Erwin.
rejection is normal. Rejection business natin to. Okay? Tandaan nyo, we are networker. We are different to others na normal na EPS lang. Hindi naman lang kasi normal na EPS na work sahod yung inaasahan. Iba to eh. Kaya kailangan iba rin yung effort, ibang mentality dapat yung meron ka. At pag may mga nag-reject naman sa'yo, dinadown ka, pwede mo sabihin sa kanila to, sige, tigilan ko, reject mo ako, sabi mo, pangit yung ginagawa ko. Sige, tigilan ko to. Hindi ko stop ako dito. Ngayon tanungin kita, anong pwede mong i-recommend sa akin na pwede akong kumita ng ganito? Ikaw na pakinggan ko, ikaw na sundin ko. May ma-recommend ka ba? Ngayon, kung negative lang yan, wala namang palang plano sa'yo, ba't mo ipakikinggan? Kaya pakinggan mo yung taong, may mga taong may resulta, nagkaroon na ng resulta, tinutulungan ka. Diba? Hindi ka lang kilala by name, hindi ka lang kilala by ano, pero kilala. Sabi nga ni Apps, yung income dito, kung pera lang kasi kikitain natin, gusto natin, habol natin dito, wag na tayong magganito, sahod na lang. Diba? Kasi pwede mong kitain yan eh. Tama, pwede mong kumita. Kaso nga lang ang goal kasi natin, lahat tayo, pero kayong common denominator, time and financial freedom in time, nasama yung pamilya natin in time, na hindi na pinoproblema yung financial. Kasi may business ka. So yun, swerte natin kasi may ganitong business na katulad ng negosyo natin. Na basta ginawa lang natin talaga ng effortan natin, sipagan natin, unti-unti, hindi man agad-agad, pero lalaki, 'di ba? From seed, tumubo, hindi to toge na pwedeng kainin agad. Mangga to. Na pag tinanim mo ngayon, years from now, guys, lalo na pioneer tayo. Tatandaan niyo 'yun, napakaganda nito. Pioneer tayo ng Lux White, South Korea. Wala na yung before na dating namin, dati na 'yun eh. Yung ngayon, yun. Kayo yun. Imagine mo na lang 2027, 2028. Kamusta kaya yung income natin? Kamusta kaya yung grupo natin? Dahil sinimulan mo lang ngayon. Gets? Yan, kinukwento ko namin 2015 eh. Kung hindi ko namin ginawa yun, wala akong ikukwento ngayon sa inyong ganun. Mabilis lang yung taon, guys. Maganda habang mabilis, sabayan mo na. Sabay na tayo. Okay, and congratulations guys. I know marami nang lumalagdag ito kasi antok na tayo. And appreciate ko lahat. Nagpuyat tayo. Pero worth it ba? Worth it ba yung puyat? Sobrang worth it kasi ilang beses na tayong napuyat, ilang beses na tayong kung ano-anong ginawa. O minsan tayo napupuyat tayo kakapanood ng bawal, di ba? Alam mo yung mga bawal. So, walang income doon, di ba? Walang ano doon, walang growth doon. This time, puyat na worth it. Diba? And congratulations guys. Tomorrow attend ako ng send mo na lang sa akin bro yung tapos Yes, Sabado, kita-kits tayo Sabado. Ano natin tapos sa Linggo, di ba? Baka magsawa na kayo sa akin guys, ha? Lagi. Yung breaks naman ng dahil may service na tayo, syempre solicilitin natin para sa team. Okay, hanggang picture tayo. Picture ilat? Sige. 1 2 3. Bro, di kita yung daliri mong isa, bro. Ryan. Riba kasi dati ganyan ako eh. Ano ba? Hindi ko alam eh. Di mo din nalagyan, dalawain mo. Ganun. Yan. 1 2. Alright guys, God bless everyone. Ingat po ang lahat. And congratulations guys, na-encode na yung mga accounts nyo. Sa Sabado, i-ano natin kung nandun kayo and Linggo, maganda natin. Meeting natin tayo. Ayun, yung gawin natin para makita nyo online all access. Okay? Yes. Congratulations. God bless everyone. Thank you. Naka-record pala ito guys, i-upload ko sa YouTube. Kung gusto nyo panoorin ulit, nandun lang. Okay? God bless. God bless po. God bless sa lahat. Good night. Good night.